po ang San Joaquin, nabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa naman muling iboto. Mamaman sa inyong mga balota, Congressman Roman Romulo. Barangay San Joaquin, isang tanong, isang tagot. Sino ang mayor nito? Yung pinakamatakas. Alright, so hindi mo na matatagalin pa. Alam ko excited na lahat. Kaya naman, narito ang ating pinakamahusay na mayor. Muling iboto. Magandang gabi, Barangay San Joaquin, kamusta po kayo? Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Yung mga nakatayo sa likod, okay pa ba kayo dyan? Napapagod na po kayo. Wala ba ba? Yung mga dito sa bandang kanan, mataas pa energy natin. Ano sinasabi ko? Yung mga dito sa kaliwa, hanggang dito sa gilid. Okay, yung mga nakaupo. Ito, makakatakot ka muna. Yung mga nakaupo sa upper box. Yung mga talaga yung mga nasa VIP seats. Ito mga nasa VIP seats, ha? Magandang gabi po ulit sa inyo. Alam mo, nakakagulat po. Dahil una po akong mag-meeting dito. Nagkaroon ng konting talakayan. Taong 2016 pa po yata yun. Maganda na rin yung pagtanggap ninyo sa akin, pero konti pa lang tayo no. 2019, kasama si Congressman Roman Romulo, ay ako po ay nag-file ng aking kandidatura para mayor. Sino po sa inyo nandito nung nag-caucus kami ni Congressman Roman, kasama ni Councilor Kiko Ruscha? Nandito rin po kayo nun? Alam kong nandito rin po kayo nun, pero ang totoo, hindi ko po kayo makita nung gabi nyo. Paano kayo makita? Wala naman ilaw nung gabi yun. Hindi ko maalala? Diba, nakatayo kami sa bandang gitna. Tapos mula sa baseline hanggang sa side, paikot po kayo, parang pa-letter U ko yung kayong gano'n. Tapos walang ilaw. Alam niyo nung 2019, siguro nagkakataon lang naman, pero madalas po talaga nag-meeting kami ni Congressman Roman. Pag sa District 1, kasama si Kiko, pag District 2, kami lang ni Kong. Madalas po, pag nagpo-focus kami, nag-meeting, madilim po talaga. Hindi naman sa yun yung style namin, pero minsan darating kami sa isang lugar, maliwanag, kalagitnaan ng aming mensahe, namamatay. Yung isang linggo, Lunes ng gabi, nagpayong po kami. Habang nagsasalita ako, namatay yung ilaw. Martes ng gabi, nasa Barangay San Miguel kami, nasa May Market Avenue kami, tapat ng barangay. Nagsasalita po ako. Maliwanag, biglang namatay ang ilaw. Merkulis na. Sa Barangay San Joaquin naman kami. Maliwanag naman po. Habang nagsasalita si Congressman Roman, namatay na naman yung ilaw. At ang malas naman namin, tuwing meron kaming caucus, nagkakaroon ng brownout, sabi ko. Medyo iba pa po yung panahon ng 2019, Marami pong kasalubong namin, mga panahon yun. Lalo na pag opisyalis, talagang takot na takot. Hindi lang kinakabahan, kundi natatakot pag dumarating po kami. Madalas po nilang sinasabi, pag wala nang nakatingin o pag wala nang tao, Diko, pasensya na, Kong, pasensya na. Kasi sabi, pag nakitang magkasama tayo, wala na kaming bayo pag Pasko. Yung madalas sinasabi. Kaya alam niyo yung dating bayo na ngayon naging pamaskong handog na nakakatsa na po siya at hindi na nakabayo. Ay, ito po yung naging paboritong simbolo ko. At di ko alam kung paboritong simbolo nyo din ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. Dahil ngayon, hindi na importante, hindi na tinitingnan
kung ikaw ba ay kaalyado ng nakaupo o kaaway. Hindi tinatanong kung kaibigan ka ba o close ka ba. Basta't ikaw ay nakatira sa lungsod ng Pasig, pare-pareho, pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating lokal na pamahalaan. Yan po yung pinapagulog natin na estilo ng paggogobyerno at politika. Tinalikuran natin yung takutan system, inayawan na natin yung palakasan system. Dito na po tayo sa makabagong estilo. Tinataguyod na natin ngayon yung mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. At sabi ko nga yung pamaskong handog, simbolo lang po yan. Pero sa totoo, ito rin po yung ginagawa natin sa lahat ng iba pang programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Naalala niyo po noon, diba nagkwento kanina si Chairman Eric saka si Vice Dodo tungkol sa mga ospital natin, maraming improvement sa ospital natin. Pero yung isa pong pinaka-importanting ginawa po natin dyan, tinanggal natin yung 2019, yung mga naubuso nun na yellow card at blue card. Naalala niyo po may iba sa inyo, noong 2019, baka yung iba sa inyo, baka nagalit sa akin noong 2019 kasi tinanggal ko yung blue card at yellow card. Nung una, may mga nagalit po sa akin kasi natatanggap silang benepisyo doon, tinanggal ko. Pero siguro ngayon nakita na naman natin kung bakit tinanggal yung mga card na yun. Kasi ayaw natin na kung sino lang ay ang may card, sino lang yung membro, sino lang yung malapit, sino yung nakapaglakad ng papel, yun lang po yung magkakaroon ng magandang pribilehiyo mula sa pamahalaan. Ang ginawa po natin ngayon, basta presidente ka ng Pasig, punta ka sa ospital natin, pinapasok natin sa no balance billing. Libre siya sa lahat. Hindi tayo namimili. Hindi tayo namimili na ito lang kasi ito kayo. Hindi po pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. At syempre, yung pinakamalaking pagbabago na ginawa natin, pinakamabigat na pagbabagong ginawa natin, ay yung paglilinis natin sa ating LGU. Hindi naging madali, hindi po biro yung ginawa natin. May mga pumalag, may mga umayaw, may mga tumutol. Yung iba, pailalim, nananabutahe. Bakit po? Inayos natin yung sistema, lalo na sa pagbili ng gobyerno ng mga gamit, lalo na sa proseso ng public bidding natin, yung tinatawag na procurement. Ngayon, hindi naluto. Alam mo yung 2019, nilapitan ako ng ilang contractor ng City Hall. Yung mga sila yung namamayagpag doon siguro. Nilapitan nila ako, tinanong nila ako, Mayor, siyempre ikaw na yung mayor ngayon, kaya lapit kami sa inyo, kanila. Sabi ko, ano po, tutulong ko sa inyo, may problema po ba? Sabi nila sa akin, tinanong nila ako, Mayor, paano po ba kami makakakuha ng kontrata sa LGU natin? Magkano ba yung SOP mo? Sabi sa akin na gano'n. Sa madaling salita, tinatanong kung ano yung porsyento ko dun sa kontrata. Simple lang naman po yung sinabi. Hindi naman po ako nagalit. Na-open siguro ng konti. Kung tatanungin nyo. Hindi ako nagalit kasi naintindihan ko naman na kalakaran eh. Dekada nilang ginagawa. So, akala nila, may bagong mayor, nila gagawin pa rin yung gano'n. Nilinaw ko po sa kanila. Sabi ko, simple lang po. Ngayon, bukas na ang bidding ng ating pamahalaan. Kaibigan ko kayo, kakilala ko kayo, hindi ko kayo kakilala, kahit kaaway ko kayo, libre kayo, pwede kayong mag-bid sa ating pamahalaan. At base sa ating batas, kung sinong kwalipikado at pinakamababang bid, yun po yung mananalo. Hindi luto. Yan po ang ginagawa. Mahirap sa umpisa. Lalo na, hindi sana yung mga opisina ng City Hall. May mga iba talagang gapang kung gapang, talagang laban kung laban. Pero ginawa, pinilit po natin. At isa pang sinabi ko sa kanila, nilinaw ko po talaga sa kanila na mula ngayon, 2019 po ito, mula ngayon, ang mayor ninyo, ang SOP, 0%. Kahit isang piso, hindi tatanggap. At pag-upayan po natin ito, giniba natin ang sistema ng corruption. Tinalikuran natin yung takutan system. Natugdukan na po natin yung takutan, yung palakasan. Sa kasamaang palad, mayroon pa rin ilan
tingin ko hindi po sila ganun karami na. Pero may iilan pa rin na medyo matitigas. Gusto po nila tayong umatras, pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Bakit po kaya? Eh siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran. Maaaring sila yung nakaupo noon, kung sa'yo man yan o ano, ibang posisyon, sila yung malapit, o baka sila yung mga kontratista noon sa mga lutong bidding. Nakakalungkot po dahil nung nakikita natin, di ba kanina po, nung nag-iikot po kami dito sa San Joaquin, may mga nakita na naman kami mga papel-papel, mga puletos, na may mga black propaganda, kung ano-ano, di ko alam kung may nakita na po yung iba sa inyo. Kung wala pa, sigurado, sa susunod ng ilang linggo, may mga iiwan po sila sa mga bahay po ninyo, mga papel na kung ano-ano yung mga nakasulat. Sa social media, halos lahat naman po kayo ay may Facebook. Kanina, nabalita, DSWD Secretary mismo yung nagsalita. Pinakita yung isang person with disability, mental disability. 47 years old, nakita niyo po yun? 47 years old po siya. Kaso, hindi ko alam kung isip bata, basta may mental disability po siya. At siya mismo nagsabi, nung in-interview siya ng ABS-CBN, sa totoo, hindi ko naman, nakita ko na siya noon pa eh, o ilang araw nang nakalipas. Hindi ko naman binabanggit na. Pero nagpa-interview naman sila sa media, so siguro okay lang pag-usapan. Siyempre, pinaprotektahan din natin yung mga na-apil, yung bibiktima. Siya mismo nagsabi na kukuha lang naman siya ng bigas. Nung tinanong siya kung pwede siya interview, sabi niya, ayaw niya. Wala naman siyang alam daw. Ang words na ginamit niya, wala naman akong alam sa ganyan-ganyan, sabi niya. Sabi nung mag-i-interview, hindi, tuturuan ka namin, sasabihin ko kung anong sasabihin mo. Sumunod ka na lang para makuha na yung bigas. Nakakalungkot na, mga ganyan palang klaseng tao na handang gawin ng kahit ano, handang gawin ng lahat, makakuha lang ng pwesto o baka para sa pera. Nakakalungkot po. Kahit ano gagawin, hindi ko alam kung may konsensya pa o ano. Kasi yan yung pinaka, kumbaga yan yung mahihina, vulnerable, ikang English. Tapos sasamantalahin mo. Handa kang gumawa ng ganung kalukuhan para lang sa, may convincing, para sa politika. Alam naman po siguro natin na hindi tama. At alam ko rin naman po sa pag-iikot po namin na ang Pasigueño nag-iisip eh. Akala siguro ng iba madaling mabola ang Pasigueño, pero hindi po. Ang Pasigueño matalino, mapaguri, hindi madaling mabola. At higit pa rito, dahil nakita na natin kung gaano kalayo na ang narating natin bilang isang lungsod, hindi tayo basta-basta papayag na tayo ay muling naatras, pabalik dun sa mga lumang kalakaran na alam natin na hindi tayo. 2019, alam niyo na po yung kwento. 2022, dumating, natapos yung pandemya. Siyempre, pandemya, hindi rin naman tayo nagpabaya. Trabaho po tayo, anong ayuda kailangan, ginawa po natin. Pero 2022, kung mapapansin po ninyo, mula 2022, parang mas bumilis pa lalo ang trabaho naman ng gobyerno. Mas gumanda pa yung serbisyo. Yung mga pinapagawa, bumilis na ng konti, yung mga binibigay ng mga serbisyo, mas gumaganda, lumalawak. Alam niyo po kung bakit? Maraming dahilan, hindi lang naman isa. Pero isa sa pinakamalaking dahilan ay dahil mula 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama, hindi lang sa congressman, kundi pati sa ating konseho. Binigyan niyo ako ng maayos na mga kasama, matitibay na mga kasama. Yung hindi basta-basta nagpapadala sa tukso, yung hindi mga abuso ng kapangyarihan. At higit sa lahat, mga kasama, mga kasangga na naniniwala sa direksyon natin bilang isang lungsod. Ang hirap po, isipin, nakasakay kayo sa Air 300, nakasakay kayo sa van, nakasakay kayo sa jeep. Yung driver gustong dumiretso, yung katabi niya gustong kumaliwat kanan. Diba disgrasya po yun?
Mahirap po yun, delikado po yun. Kailangan isang sasakyan tayo, iisa ang direksyon. Hindi tayo lilikot, hindi tayo u-turn, diretso tayo sa lungsod ng Pasig. Alam niyo, tuwing narapit na ang eleksyon, marami tayong naririnig na kung ano-anong mensahe at marami po sa mga mensahe ay punong-puno ng pangako. Tama po, di ba nagsawa na tayo sa paulit-ulit na pangako ng mga politiko? Di ba? Barangay, city, hanggang national. Ang dali kasing mangako eh. Sa aming mga politiko, ang pinakamadali na gawin namin ay ipangako sa inyo ang langit at lupa. Away lang naman ang puhunan dyan eh. Laway lang ang puhunan, kaya-kayang gawin, kaya-kayang mangako. Ang dali lang po yan, patayo ng ganyan, itong gagawin, ganito bibigay. Napakadaling sabihin, napakadaling. Kaya ang bilin ko po sa mga kasama sa GP ng Pasig, iwasan na natin yung mangako. Focus na lang tayo sa kung ano ba yung nagawa natin, track record natin, at kung ano ba yung direksyon natin bilang isang lungsod. Kaya, mga kapwa ko Pasigenyo, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Ha? Ano? Ay, hindi, ako ay mangangako na hindi ako mangangako ngayong 2025. Ngunit, kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, gagawin na lang natin. Hindi na kailangan namin kung anong sasabihin pa. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Pagkaasa Scholarship Program 2022, hindi naman siya pinangako ng ating Vice Mayor. Pero nung nakitang kaya at pwedeng gawin, sa pamamaraan ni Vice Mayor Dodot Jaworski, nagkaroon tayo ng Pag-asa Scholarship Program. Yung libreng prangkisa, libreng city plate o plaka ng mga tricycle natin, hindi pinangako yan. Pero konsibolta, ginawa na lang po natin. Wow, pogi. Problema sa lupa. Alam kong may ilan po sa inyo. May konting pero mali po, hindi tayo mahilig mangako. Pero track record na lang po pag-usapan. 3 taon pa lang si Consi Kiko. Natulungan niyo na po ako, natulungan niyo na po tayo. Ito, muli po, wala kaming sasabihin tungkol dito pero ito naman po, track record po. 3 taon pa lamang, wala pang 3 taon si Consi Kiko, pero natulungan niyo na tayo para maayos ang problema ng mahigit 3,000 yung mga nabanggit kanina tungkol sa PCGH, pero sa akin yung pinaka-highlight natin sa healthcare ngayong taon, yung sa Children's Hospital. Nung panahon ng COVID, nakita natin na kailangan maging pangalawang hospital siya, pati sa adult patients. Kailangan lawakan ng servisyo, laki ng emergency room. Kaya ang ginawa po natin, pagkatapos ng pandemya, pinag-aralan po natin kung ano yung mga kailangan niya para maging level 2 general hospital na po siya. So, yung emergency room, lalaki mo, pagkakit po ng servisyo, pati yung OR, yung upgrade. Pero yung pinaka-importante dito, dahil na natupuno yung mga hospital sa buong Metro Manila, naabutan namin yan 60-bed capacity. Maglaan tayo ng 300 million, nagsimula na po ang renovation niya and upgrading, conversion into a level 2 general hospital. Mula 60-bed capacity, ngayon po ay nagiging 120-bed capacity na po siya. Doble. Chairman Eric Gonzalez, tungkulin sa atin dyan. Chairman ng Committee on Health at Chairman ng Tutawag sa kanya. Yung sa Pogo, ang laking bagay po nung isipin sa buong Pilipinas. Tayo ang may masasabing, kumbaga may political will na iban ang Pogo. Ang laking bagay po. Kasi wala naman empleyado na Pilipino yun eh. Wala po, puro dayuhan. Tumataas pa yung krimen kung nasan sila. Totoo po yan. Pero kung yung mga nasa loob ng City Council, sila pa mismo yung naglalakad ng Pogo, paano natin siya ibaban? Ang hirap. Hindi kaya ng mayor mag-isa. Sa tulong po ni Councilor Simon Tantoco, tayo po ang
nauna sa buong Pilipinas. Ito, malupit. Ito, malupit talaga yung susunod. Isipin nyo, meron po kaming kasama, isa po yung natalo. Noong 2022, hindi po siya pinala. Kaya akong nasasabi na malupit, kasi natalo siya, pero may achievement pa rin. Unahin mo yun. Hindi nanalo, pero nag-volunteer, tumulong. Hindi natin sipwerdahan, pero tumulong. Siya po yung nagtayo ng Pasig CSO Academy. Yan si Coach Paul Senogat. Alam niyo ba't importante yung CSO Academy? Hindi naman yung basta kung ano academy. Yung budget natin, buksan natin, City Development Council, ngayon pwede makilahok yung mga asosasyon natin, yung mga organisasyon natin sa buong Pasig. Ang problema, siyempre medyo technical po yan, hindi naman siya naiintindihan ng maraming Pasigenyo. Lalo na, first time binuksan ng pamahalaan yan. Napaka-technical po ng budget natin. Kahit kami, hindi naman kami talaga eksperto dyan, nahihirapan din po kami naiintindihan yan. Kaya ginawa po ni Coach Paul, sa pamamagitan ng CSO Academy, nag-train ng mga Pasigenyo, ng mga samahan, ng mga CSO, para mas marami tayo ngayon na pwedeng manunit, mas marami tayo ngayon na pwedeng, kumbaga, mas marami tayo nakatingin ngayon sa budget, mas marami input, mas maganda na nagiging kahit ang output po natin. Kaya, Coach Paul, maraming salamat sa iyo. Last but not the least, ito. Depende sa lakas ng pagbigkas ko ng pangalan niya, tumataas yung tanong na. Yung tao po, testing po natin ha. Siya po yung tumulong sa atin sa expansion ng local senior pension. Ano po? Dati, nagsimula tayo 2022, bago pa lang yung programa, kung tutuusin. Sinimulan natin dun sa mga walang-wala po talaga, walang ibang pension. Pero ngayon, sa tulong niya, kasama na rin po sa local senior pension ang mga may maliliit na SS hanggang 4,000 pesos po. Sama na po kayo. Sa panguna yan ni Councilor Pao Santiago. Uulitin ko po, yung expansion ng local senior pension na nag-file ng ordinansa na yan ay si Councilor Pao Santiago. Hindi niyo po ako narinig sa likod. Ang tumulong sa atin para mapasa yung ordinansa na yan ay si Councilor Pao Santiago! Marami na po tayong nagawa. Marami na po tayong napagtagumpayan. Yung mga pagbabago, reforma na hindi biro, napagtagumpayan po natin dito. Yung sinasabi sa maraming lugar, sinasabi sa akin na nagsisimula tayo na imposible yan, Biko, imposible yan, hindi nyo magagawa yan. Pero napakita natin sa lungsong ng Pasig na pati yung imposible, ginagawa natin posible. At magkakasama po tayo. Kasi ang totoo po, alam nyo, kami mga opisyalis, opo, nagtatrabaho kami. Pero hindi naman kami makakapagtrabaho ng maayos. Dito sa tulong, suporta, at pakikisa po ninyo. Kaya maraming salamat din po sa inyo. Lahat ng achievement namin sa inyo po nagmumula. Maraming salamat. Maraming sa mga tulong na buhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Muli natin ito, number 4 sa inyong mga balota, Mayor Biko Soto. Kaya naman barangay sa mga Queen, muli po natin ipinapakilala World State Meeting ng Pasig. Muli po natin iboto number 4 sa inyong mga balota, Councilor Gota De Los Santos. Number 6 sa inyong mga balota, muling iboto Consi Eric Gonzalez. Number 11 sa inyong mga balota, muling iboto Consi Kiko Rusya. Number 13 sa inyong mga balota, ito Consi Pao Santiago. Number 14 sa inyong mga balota, muling iboto Consi Coach Paul Senogat. Number 15 sa inyong mga balota, muling iboto Consi Simon Tantoto. Barangay San Joaquin 1, 4, 3. Number 9 sa inyong mga balota, muling iboto Congressman Roman Romero. Number 4 sa inyong mga balota,